May mga pagkakataon sa buhay na ang lahat ay tila isang tuloy-tuloy na laban kung saan ang bawat hakbang ay nagiging isang monumental na hamon. Naranasan mo na bang mawalan ng direksyon, walang labas, sa gitna ng unos ng buhay? Isipin mo sandali, makakita ng isang landas na maliwanag patungo sa kapayapaan kahit na ang hangin ng kawalan ng pag-asa ay malakas na humahapap. Ngayon, ating susuriin ang landas na iyon at alamin kung paano makakakita ng kapayapaan at layunin sa mga oras ng desperasyon. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita. Ito ang hindi nakikitang sinulid na dumadaan sa lahat ng pagsubok. Ito ang nagtataas sa mga nadapa at nagliliwanag ng landas para sa mga naglalakad sa dilim. Tandaan ang mga malalim na salita sa Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga inaasahan natin at ang patotoo ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ang mga salitang ito ay nagtuturo sa atin na magtiwala kahit na ang ating paningin ay malabo dahil sa mga luha. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga praktikal na paraan upang alagaan ang pananampalataya. Matututo kang makipag-ugnayan sa lakas na ito. Isalin ang paniniwala sa aksyon at gawing determinasyon ang desperasyon. Tuklasin ang mga kwento ng tagumpay at mga pamamaraan upang magdala ng kalmadong isipan sa iyong araw-araw na buhay. Bago tayo magsimula, nais kong magtanong sa iyo, naniniwala ka ba sa Diyos? Kung ang sagot mo ay oo, isulat ito sa mga komento. Ang aking tiwala ay nasa iyo, Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-subscribe at i-activate ang mga notification. Sa ganitong paraan, masusundan mo ang lahat ng aming mga video. At huwag kang aalis dahil ang ibabahagi namin ngayon ay magpapamangha sa iyo tulad ng hindi mo pa naranasan dati. Isa ang lakas ng pananampalataya. Ang pananampalataya, ang tahimik at matatag na lakas, ay gumagana bilang isang mahalagang gasolina sa ating paglalakbay na nagpapahintulot sa atin na maglakbay sa pamamagitan ng matitinding pagsubok sa buhay ng may tapang at determinasyon. Ito ay nagsisilbing isang matibay na angkla kapag ang hangin ng desperasyon ay nagbabanta na tayo'y hilahin palayo mula sa mga tahimik na tubig ng kapayapaan na nagbibigay liwanag sa ating daraanan kahit na ang lahat ng nasa paligid natin ay tila tinatabunan ng dilim. Minsan, sa pang-araw-araw na buhay, nakakalimutan natin kung paano ang pananampalataya ay malakas na kumilos sa kasaysayan, na nagpapabago ng mga buhay, panahon at nag-i-inspire ng mga henerasyon upang magtayo sa mga haligi ng pagmamahal at katarungan. Ang pananampalataya ni Madre Teresa ay isang buhay na saksi ng kahangahangang lakas ng pagbabago. Sa kabila ng matinding kahirapan at tila walang pag-asa sa Calcutta, ang kanyang pananampalataya ang naging pundasyon ng kanyang mga gawain ng pag-aalala. Pinatatag ng hindi matitinag na paniniwala na siya ay naglilingkod kay Kristo sa mga mahihirap. Inialay niya ang kanyang buhay hindi lamang upang mapagaan ang agarang pagdurusa, kundi upang itaguyod ang dignidad ng mga nasa laylayan ng lipunan na nag-aalok ng pag-asa kung saan dati ay tanging desperasyon lamang ang naroroon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya nilikha ko ang e-book na Pagtagumpayan ang Pag-aalala, isang 21 araw na pag-aaral sa Biblia, isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ang kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Sa esensya, iniuugnay niya ang kanyang misyon
sa pananampalataya na lumalampas sa makatawid na dimensyon ng tao, na hindi tumigil sa harap ng mga pagsubok sa daan. Ang kanyang paglalakbay ay umabot at nakaapekto sa milyon-milyong buhay. Isang bagay na may mahiwagang tunog na naririnig pa rin sa mga araw na ito, na nagpapakita na tunay na posible ang magdala ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng mundo, basta't tapat na naniniwala sa isang mas mataas na bagay kaysa sa ating sarili. Sa kabilang banda, si Martin Luther King Jr. ay nagbibigay ng isa pang halimbawa ng kahangahangang lakas ng pananampalataya na nagbabago at nagpapalakas. Sa panahon ng magulong kilusang laban sa mga karapatang sibil sa Estados Unidos, kung saan ang galit at pagkakawatak-watak ay lumaganap at tila hindi na mababago, ang kanyang matibay na pananampalataya at paniniwala sa makatarungang katarungan ang nagbigay buhay sa kanyang pananaw para sa isang makatarungan at pantay-pantay na mundo. Si King ay lubos na na-inspire mula sa kanyang hindi matitinag na pananampalataya sa likas na dignidad at mga hindi maaaring bawiing karapatan ng bawat tao, na itinaguyod ng mga malinaw na kautusan ng Diyos sa mga banal na kasulatan. Karaniwan niyang binanggit ang mga talata mula sa Biblia tulad ng sa Amos 3:24, ngunit hayaang dumaloy ang katarungan tulad ng tubig at ang katuwiran tulad ng isang matulin na ilog. Isang makapangyarihang mensahe na hindi lamang umabot sa konteksto ng kanyang laban, kundi naririnig sa bawat sulok ng mundo hanggang ngayon, na nag-uudyok sa mga tao at mga bansa na maglakbay ng magkasama patungo sa isang mas makatarungan at mas inklusibong hinaharap. Ang mga universal na prinsipyo ng pananampalataya ay lumalampas sa anumang partikular na relihiyosong tradisyon, nagsasalita ng nakakahawang pag-asa, malinaw na layunin, at ng natatanging kahulugan na matutuklasan natin kapag pinapalakas ang ating pag-unawa na hindi tayo nag-iisa sa masalimuot na paglalakbay na ito sa mundo. Kapag ang lahat ng nasa paligid natin ay tila bumabagsak, ang pananampalataya ang banayad na magpapaangat sa atin ng matatag, na parang mga ugat ng isang puno na maayos na pinutol na nagsusuporta dito laban sa pinakamalalakas na hangin at matitinding bagyo. Ang maniwala, kahit hindi natin makita, ay nagbibigay sa atin ng tapang upang magbukas ng mga pintuan na hindi natin inisip na kaya nating tawirin, na nagdaragdag ng kahulugan at buhay sa mga detalye ng ating pag-iral. Isipin mo ang iyong sarili sa harap ng mga hindi maiwasang hamon sa iyong buhay. Sa gitna ng presyon na dulot ng araw-araw na kaguluhan, marahil ay nararamdaman mong wala ka ng lakas upang magpatuloy. Dito mismo sa punto ng crossroads, dito natin pinapayagan ang pananampalataya na pumasok, na nagpapakita bilang isang matatag at magiliw na kaibigan na maaasahan natin ng hindi nagdadalawang isip at muling nakakamtan ang lakas at kalinawan. Maghanap ng inspirasyon mula sa tapang ng mga makasaysayang personalidad na nagpatupad ng kanilang pinakamalalim na paniniwala sa aksyon, at i-visualize kung paano ang parehong esensya ng pananampalataya ay maaaring tunay na hubugin at baguhin ang natatanging esensya ng iyong sariling paglalakbay. Inaanyayahan kita na manatili sa amin habang tayo ay kumukonekta sa mga makapangyarihang halimbawa na naipakita noong nakaraan at inilapat sa ating kasalukuyang realidad. Tinutuklas ang walang katapusang mga paraan na maaari mong gamitin ang mga prinsipyo ng pananampalataya sa iyong araw-araw na buhay upang magdulot ng mga tunay at konkretong pagbabago. Ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ang landas na nasa harap ay puno ng mga bagong kamanghamanghang tuklas at mga pagbabagong magbibigay liwanag habang tinatanggap natin ng buong puso ang natatanging lakas at buhay ng pananampalataya.
Dalawa, ipaubaya ang mga problema kay Diyos. May malalim at nakakapalaya na kalayaan na nagmumula sa ganap at walang kondisyon na pag-aalay. Isang tunay na kalayaan na marami sa atin ang hindi pa naranasan ng buo. Sa kabusyuhan ng araw-araw at sa patuloy na agos ng mga pangangailangan, madalas tayong malinlang ng maling pananaw na ang pagkakaroon ng kontrol sa bawat detalye ng ating buhay ay ang susi upang makamtan ang kapayapaan. Ngunit may isang kapangyarihan at kalmado na kamangha-mangha sa pagpapakawala ng hawak na iyon ng kontrol, na ipinagkakatiwala ang ating mga pasanin at pagdurusa sa maawain na pangangalaga ng Diyos. Ang pag-aalay ng ating mga problema kay Diyos ay hindi dapat ituring bilang isang aksyon ng pasibidad o pagbibigay ng laban sa mga pagsubok ng hindi maiiwasan. Sa kabaligtaran, ito ay isang aktibong at sinadyang pagpili na putulin ang mga chain ng pagkabahala na marahang nagpapakulong sa atin, pinapayagan ang espiritual na kapayapaan na magsanib at mag-renew ng ating isipan at puso. Isipin ang isang maliit na bangka na patuloy na hinahabol ng malalakas at magulong alon, ngunit bigla itong nakakakita ng isang ligtas at tahimik na daungan. Sa mahalagang sandaling ito, patuloy na malapit sa kalurang kalungan na iyon, sa kabila ng walang humpay na mga bagyong dumaan sa paglipas ng oras, ang puso ay tahimik at natagpuan ng kapayapaan. Nangyayari ito dahil alam ng bangka na ang kaligtasan nito ay nasa proteksyon ng Diyos, matatag sa kanyang kabuuan at higit pa sa mga nakakagambalang kondisyon sa paligid nito. Isaalang-alang ang mga sandali na umaasa ka lamang sa iyong sariling pangunawa at mga pananaw, sa mga gabing walang katapusan kung saan ang pagnanasa sa pagtulog ay umatras at pinalitan ng walang katapusang pag-aalala, na nagdudulot lamang ng labis na pagkapagod at mas matinding pagkadismaya. Ngayon, isipin ang pagkuha sa mga iniisip na nagiging pabigat sa iyo, parang mabibigat na mga bato sa loob natin, at ibigay ito sa malasakit at pangangalaga ng Diyos. Ang pagpapakawala ng labis na kontrol ay isang tunay na gawa ng praktikal na pananampalataya, isang tiwalang itinatag sa matibay at hindi matitinag na batong panulukan ng paniniwala na ang Diyos ay tunay na may hawak ng lahat, at higit pa, may mas mataas at kahanga-hangang plano para sa atin na hindi pa natin kayang isipin. Isang simpleng ngunit napakabisang pagsasanay na makakatulong ng malaki sa prosesong ito ng pag-aalay ay ang paggawa ng mga alalahanin sa isang papel. Kaya't binabago natin ang ating mga pinakamalalim na takot sa harap ng ating mga mata at ginagawang mas madali at madaling pamahalaan. Isipin ito bilang isang pagsasanay ng pagbabago kung saan ang mga marka ng takot at pag-aalinlangan ay bigla, unti-unting natatanggal sa pamamagitan ng katiyakan at pag-aalay sa tiwala sa sarili. Pagkatapos, sa isang taimtim na sandali ng panalangin, ialay ang mga papel na iyon na may kabigatan at sakit sa mapagbigay na mga kamay ng Diyos. Sa bawat pagsusulat ng mga salitang puno ng emosyon at pagkadismaya, at sa bawat salitang binibigkas na may buong layunin, ang isang malaki at mabigat na pasanin ay biglaang nawawala at napapalitan ng muling pag-asa at malalim na kapayapaan. Ang konkretong pagsasanay na ito ay nagbibigay daan sa atin upang malinaw na makita ang ating mga takot na nahayag at hindi pa nahahayag sa kanilang pinakapayak na anyo, kaya't ginagawa nitong mas konkretong aksyon ang mahirap na proseso ng pag-aalay. Ito ay katulad ng paghagis ng matibay na mga angkla sa isang ligtas na daungan, humahawak ng mahigpit at talagang alam na kahit ang lahat ng nasa paligid ay tila hindi tiyak at nagbabanta. Ang ating matibay na pananampalataya ang magpapanatili sa atin ng ligtas at magtutulak patungo sa liwanag. Magsama-sama tayo at sumama sa makulay na espiritual na paglalakbay na ito
habang pinapalalim natin ang ating pag-unawa sa kamanghamanghang mundo ng mga aktibong sandali ng pananampalataya. Ang mga sandaling ito ng pagbabago ay hindi lamang humuhubog at nire-redefine ang ating mga buhay, kundi nagpapalakas din ng ating koneksyon sa espiritual na kalagayan. Binibigyan tayo ng lakas na buo at tibay upang harapin ang mga problema ng malinaw na isipan at muling tiwala, na tinitiyak ang ating panloob na kapayapaan at matibay na ugnayan sa Diyos sa patuloy na paglalakbay ng ating mga buhay. 3. Ang kapangyarihan ng panalangin bilang direktang linya kay Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang mga salitang ibinato sa hangin. Ito ay lumulubog sa ating kalooban, umaabot bilang isang taos-pusong bulong sa pagitan ng puso ng tao at ng banal na lumikha. Sa sagradong espasyong ito ng komunikasyon, matatagpuan natin ang isang kanlungan ng pangunawa kung saan walang bakas ng paghatol, tanging isang mainit at mapayapang pagtanggap. Dito tayo hinihikayat na hubarin ang lahat ng maskarang ating isinusuong, pinapayagan ng Espiritu na magsalita ng tapat at wagas. Isipin ang panalangin bilang isang liham na may dalawang lens, na ipinapakita ang katangian nito bilang isang patuloy na dialogo at hindi lamang isang listahan ng mga nais na inihain sa makalangit. Sa isang bahagi ng liham na ito, ipinapahayag natin ang ating mga dasal, pag-aalinlangan, taos-pusong pasasalamat at mga kahilingan ng gabay. Sa kabilang bahagi, tinatanggap natin ang kalmado ng mga tugon na madalas magpakita sa anyo ng mga damdamin ng kapayapaan, kaliwanagan o biglaang inspirasyon. Katulad ng anumang tunay na pag-uusap, ang panalangin ay nangangailangan ng kahandaan na mapakinggan, bukod pa sa isang bukas na disposisyon upang tunay na marinig ang mga daluyong ng banal. Isaalang-alang natin ang esensya ng panalangin, isang gawi na nakatuon sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. Upang tunay na maranasan ito, nakapagpapayaman ang pag-aampon ng mga ritual na magpapalapit sa ating dialogo sa banal. Ang paglikha ng isang dambana ng panalangin ay pinapalakas ang ganitong gawi sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang espasyong ito ay maaaring maganap sa isang sulok ng ating kwarto, pinalamutian ng mga simpleng bagay tulad ng isang kandilang nagsisimbolo ng apoy ng banal na presensya o isang espiritual na aklat na nagpapalago sa ating espiritu at kakayahang magmuni. Ang regular na pagdalaw sa lugar na ito ay nagtutulak sa atin palayo mula sa mga abala ng pang-araw-araw, na nagbibigay daan upang lumubog tayo sa kapayapaan at malalim na pagmumuni sa malapit na ugnayan sa banal. Gayon din ang pagsasanay ng pagtatago ng isang tala-arawan ng panalangin ay isang makapangyarihan at pribadong kasangkapan. Sa tala-arawan na ito, tapat nating ididokumento ang ating mga pag-uusap kay Diyos. Sa simula, maaring mukhang isang simpleng aksyon, ngunit habang binabalikan natin ang mga isinulat na ito, nagsisimula nating makita ang isang pattern na lumilitaw sa komunikasyong banal. Ang mga kahilingan at mga tugon ay nagiging isang tuloy-tuloy na dialogo na nagpapakita, bukod sa agarang ginhawa ng isang bukal ng karunungan na unti-unting umuusbong sa paglipas ng panahon. Ang mga unang tala na tanging personal na mga record ay nagiging isang nakasulat na pamana ng personal na pananampalataya at espiritual na paglalakbay patungo sa pagmature. Ang tala-arawan ng panalangin ay hindi lamang nagsasaad ng mga intimong sandali ng ating mga dasal na binigkas at pinagnilayan, ngunit pinapalakas din ang ating tiwala sa pamamagitan ng pagpapakita ng maliliit na linya ng hinaharap, sa pamamagitan ng retrospection ng mga hakbang na ating tinahak. Sa pagbabalik-tanaw sa mga sandali kung saan humingi tayo ng gabay at natagpuan ng ginhawa o kaliwanagan, binibigyang diin natin ang espiritual na pakikibaka at tagumpay sa ating buhay, na sinusuportahan ng tapat na pananampalataya
at sa walang katapusang pagtuturo na ang lahat ng bagay ay talagang nasa makalangit na pag-aayos. Ang mga panalangin ay may kapangyarihang baguhin ang mga sandali ng kawalan ng pag-asa sa mga hakbang ng pag-asa. Isipin ang mga ito bilang mga parola na nagpapaliwanag ng daan ng paglalakbay ng napapagod na manlalakbay sa gitna ng dilim. Sa mga pinakamahihirap na oras, kapag tila ang lahat ng pinto ay nakasarado, ang isang panalangin ay maaaring magsilbing paraan upang ituon ang isipan at pakalmahin ang espiritu. Binibigyan tayo nito ng pananaw na tayo ay kasali sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili, na may tiwala na kahit gaano man kabigat ang ating buhay, hindi tayo kailanman nag-iisa. Habang patuloy nating pinapalalim ang ating pag-unawa kung paano ang mga sandali ng tunay na pakikipag-ugnayan at panalangin ay maaaring magpalakas ng ating buhay, matutuklasan natin ng magkasama kung paano ang katahimikan at dialogo sa banal ay hindi lamang nag-aalok ng aliw, kundi nagiging mga parola ng pag-asa at liwanag na nagbabaybay sa ating daan. Sa pamamagitan ng patuloy at mapanuring panalangin, pinapalakas natin ang direktang linya kay Diyos. Pinapalago ang patuloy na ugnayan na nagsisiguro na kapag tayo ay nagsasalita sa Kanya, laging mayroong isang tao sa kabilang dulo ng pag-uusap na nakikinig at nagmamahal sa atin, walang kondisyon at walang katapusan. Kaya't ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang masiglang koneksyon na may kakayahang mag-renew, mag-restore at muling pagdugtungin ang ating pagkatao sa isang mas mataas na layunin na naggigiya sa ating paglalakbay na may matibay na liwanag ng pananampalataya at tiyak na presensya ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Apat, paano panatilihin ang pananampalataya sa mga panahon ng paghihirap? Sa matitinding hangin ng buhay, nauunawaan na ang pagpapanatili ng pananampalataya ay madalas na isang napakalaking hamon. Gayunpaman, ang tunay na esensya ng pananampalataya ay hindi nakasalalay sa pagpapalayo ng mga bagyo, kundi sa pagbibigay sa atin ng lakas upang malampasan ito ng may pusong puno ng pag-asa at isang espiritu na matibay. Ang pananampalataya ay hindi nag-aalis ng mga problema sa ating buhay. Sa halip, ito ay ginagawang mas madali ang mga problemang ito. Binibigyan tayo ng isang natatanging pananaw kung saan nakikita natin ang parehong mga pagkakataon at ang patuloy na presensya ng Diyos kahit na sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa labas. Upang tunay na maunawaan ang konseptong ito, isaalang-alang natin ang mga nakaka-inspire na kwento ni Job at David. Ang kanilang mga buhay ay nagsisilbing malalakas na halimbawa ng tibay sa harap ng pagsubok. Si Job ay nakaranas ng mga kalamidad na tanging ilang tao lamang ang makakayanang tiisin, mula sa matinding pagkawala ng kanyang material na yaman at ang kanyang posisyong panlipunan hanggang sa matinding pisikal at emosyonal na sakit. Gayunpaman, itinuturo rin sa atin ni Job na kahit na ang lahat ng sagot ay tila isang malalakas na hindi, ang hindi matitinag na pananampalataya ay kayang gawing ilaw ng lakas at karunungan para sa iba. Kasabay nito, sa kanyang mga salmo, si David ay umaawit sa gitna ng kanyang walang katapusang paghihirap, napapaligiran ng mga hindi maawat, nakaaway at nagtatago sa mga yungib ng hindi tiyak na kalagayan. Ipinapakita na ang kanyang mga walang humpay na dasal at mga himno na maingat na ginawa ay nagsilbing malalakas na lunas laban sa lumalalang desperasyon. Ang tinahak na landas ay naging maliwanag sa pamamagitan ng kanilang mga aral. Ipinapakita na para kina Job at David, ang pagbagsak at ang pagtayo ay nagiging isang mahalagang bahagi ng paglalakbay, at ang pagpapanatili ng pananampalataya ay nagsisilbing tunay na armor upang matapang na harapin ang mga pagsubok at hamon ng buhay.
Isang pangunahing bahagi sa makatuwid ng pagpapanatili ng pananampalataya sa mga panahong mahirap ay ang matibay na pagkakaugnay sa mga espiritual na gawain. Ang gabay na pagmumuni-muni, halimbawa, ay pinahahalagahan bilang isang panloob na paglalakbay na tumutulong sa atin na alisin ang mga ulap ng kalituhan at kaguluhan. Sabay na inaayos ang katawan at isipan, kaya't nagkakaroon tayo ng espasyo para sa isang tapat na pagmumuni at pagtanggap ng kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Isa pang gawain na nagpapalago sa pananampalataya ay ang taimtim at masusing pagsulat ng mga liham ng pasasalamat kay Diyos. Ang gawaing ito na tila simpleng ginagawa ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang kilalanin ang mga biyaya na natamunan natin mula sa ating banal na ugnayan. Tinutulungan tayo na baguhin ang ating focus mula sa mga bagay na kulang pa sa ating buhay patungo sa pagpapahalaga sa mga bagay na matagal ng abundante sa ating buhay. Sa ganitong pananaw, ang panalangin ay dapat ituring bilang isang kasanayan na umuukit sa ating mga puso kahit na hindi ito kasing natural sa teknikal na aspeto. Ito ay parang sayaw na isinasagawa sa pakikipagtulungan sa Diyos. Sa halip na isang monologo o tuwirang pagpapahayag, ang tunay na panalangin ay isang pagsasanib ng pag-uusap at pakikinig ng kahilingan at pag-asa sa kanyang kabutihan at biyaya. Sa tuloy-tuloy na daloy ng lakas at tapat na paniniwala, sa wakas ay matutuklasan natin ang pangmatagalang kaginhawahan laban sa mga pinakamatinding takot at pagkabalisa na madalas na humahadlang sa ating mga layunin. Ang bawat hamon na ating kinakaharap ay nagdadala ng mga pagkakataon o mga pangalawang laban na may layuning magpalakas ng ating pangunahing katangian bilang tao, at sa parehong oras ay muling magbuo ng ating walang katapusang ugnayan sa ating manlilikha. Kaya, habang tayo ay patuloy na kumokonekta at nakikisalamuha sa mga espiritual na gawain araw-araw, hindi maiiwasan na matutuklasan natin ang tunay na kapayapaan at ang kakayahang magbigay ng layunin na puno ng sigla, kahit na ang landas na ating tinatahak ay tila lalong naging mas mahirap kaysa dati. Kaya habang tayo ay patuloy na kumokonekta at nakikisalamuha sa mga espiritual na gawain araw-araw, tiyak na makikita natin ang tunay na kapayapaan at isang layunin na masigla, kahit na ang landas na ating tinatahak ay tila mahirap. Nawa ang mga kwento at mungkahi na ito ay magpatuloy na magbigay gabay sa ating mga puso, pinapalakas ang ating paniniwala na bagamat lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, ang pananampalataya kay Diyos ay patuloy na magbibigay liwanag sa ating daraanan. Tinutulungan tayo ng pananampalataya na maghanap ng karunungan at pag-ibig na walang hanggan, palaging handa para matuklasan at tunay na maranasan habang tayo ay patuloy na naglalakbay sa makatawid na buhay na ito. 5. Mga espiritual na peklat bilang mga simbolo ng lakas. Ang mga peklat, kabaligtaran ng iniisip ng marami, ay hindi mga tanda ng kahinaan. Sila ay mga malalim na patotoo ng mga laban na hinarap at nalampasan. Sa ating espiritual na paglalakbay, ang mga peklat ay nagiging makapangyarihang mga simbolo ng lakas at tibay na naglalaman ng mga hindi malilimutang kwento ng pagtutol at pananampalataya. Ang Biblia ay nagbibigay ng malawak na koleksyon ng mga kwentong nakaka-inspire upang palalimin ang katotohanan ito na itinatampok ang mga tauhang hinarap ang matinding mga trahedya, ngunit lumabas na mas matatag dahil sa kanilang matatag na pananampalataya. Isang pambihirang halimbawa ay si Jose na ibinenta bilang alipin ng kanyang sariling mga kapatid at kalaunan ay maling ikinulong sa Ehipto. Nakahiwalay at malayo sa kanyang lupang tinubuan, hindi nang hina ang pananampalataya ni Jose. Ginamit niya ang kanyang mga emosyonal na peklat bilang inspirasyon at lakas. Sa pagbibigay ng interpretasyon sa mga panaginip,
Siya ay umangat sa posisyon ng punong ministro kung saan kamangha-mangha binigyan siya ng pagkakataon na iligtas ang kanyang sariling pamilya mula sa malupit na taggutom. Ang kwento ni Jose ay nagpapakita na ang mga peklat ay maaaring magsilbing mga trampolin patungo sa mga hindi inaasahang tagumpay na ginagawang pagkakataon ang matamis na tagumpay mula sa mapait na kalagayan. Ang kwento ni Ruth ay ganun din kalakas. Siya, isang balo na may bigat ng pagkawala, ay matapang na pinili na samahan ng kanyang biyenang si Noemi sa pagbalik sa Israel. Sa buong dedikasyon, sinabi ni Ruth, "Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos." Ang kalinisan ng kanyang katapatan at tapang ay nagbigay daan sa kanya upang muling buuin ang kanyang buhay, na nagbigay daan sa isang di mabilang na pamana. Ang lahi ng pinakamataas na hari ng Israel, si David. Ang tagpong ito ay nagpapakita na ang pananampalataya at katapatan ay maaaring magbukas ng mga pintuan na tila nakaselyo ng panahon o mga hindi kanais-nais na kalagayan. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang ating mga espiritual na peklat ay may hindi matutumbasang halaga at walang hanggang kahalagahan. Ipinapakita nila ang ating mga tahimik na laban at matinding tagumpay na nagsisilbing tunay na makapangyarihang pinagkukunan ng personal na kapangyarihan at inspirasyon para sa mga may lakas ng loob na yakapin ang mga ito. Sa pagtanggap at pagkilala sa ating mga espiritual na peklat, nauunawaan natin na ang pagiging mahina ay hindi isang kahinaan. Sa halip, ito ay isang pagkakataon para sa potensyal ng paglago, para sa tunay na pagpapagaling, na nagbubukas ng isang hindi matutumbasang pinagkukunan ng lakas at tibay na hindi madaling matitinag ng patuloy na mga pagsubok. Ang pagiging mahina ay nag-uugnay sa atin ng malalim sa iba, hindi dahil sa kahinaan, kundi mula sa tapang na ibahagi ito, nagiging inspirasyon sa pamamagitan ng halimbawa at muling pinapaalala sa ating lahat na bawat peklat na ating dala ay may kasamang masiglang pangako ng isang bagong bukang liwayway. Sa pagtuklas kung paano matutukoy at pangalagaan ang nakatagong lakas sa mga landas na tinatahak ng mga peklat na ito, hayaang magbago ang mga ito sa mga ilaw na patuloy na gumagabay sa atin at nagtatakda ng paalala na tayo ay mga tagapagtanggol. Tayo ay may kakayahang magtagumpay at magbago sa pamamagitan ng isang hindi matitinag na pananampalataya na nagpapaliwanag kahit sa mga madilim na sulok ng ating mga panloob na paglalakbay. Sa huli, sa pagtanggap sa mga peklat na ito, ay nagiging makintab na mga salamin tayo ng pag-asa na nagpapaalalahanan sa atin ng banayad na yakap ng kahinaan na nagpapalakas ng isang walang katapusang muling pagsilang. Ang ating mga peklat na puno ng mga kwento ng pagkatuto ay hindi lamang nagsisilbing mga patunay ng mga tagumpay, kundi nagpapakita rin ng pagbubukas at pagiging handa para sa ganap na buhay na maaring ibigay ng buhay kapag ito ay isinusuong sa mga mata ng isang nagbabagong pananampalataya bilang isang patuloy na matabang lupa ng pagbabago at pagkakaroon ng bagong buhay sa ating paglalakbay sa komunidad at espiritu. Hindi ka kailanman mag-isa. Sa ating mga pinakamatinding sandali ng kalungkutan, karaniwan na maramdaman na tayo ay naglalakbay sa isang malawak na dagat na walang katapusan, na walang lupa na makikita. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi tayo talaga nag-iisa. Ang Diyos ay laging naroroon, kumikilos bilang isang hindi nakikitang ngunit mahalagang lakas, tulad ng hangin na ating hinihinga. Palaging naroroon, tahimik na sumusuporta sa ating buhay. Tulad ng hangin, ang presensya ng Diyos ay mahalaga at walang putol, binabalot tayo kahit na hindi natin ito direktang nakikita. Ang nakaka-inspire na kwento ni Elias
isang propeta na sa kanyang kahinaan ay nakatagpo ng presensya ng Diyos sa kanyang pag-iisa, ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng laging naroroon na suporta. Matapos ang kanyang tagumpay laban sa mga propeta ni Baal sa bundok Carmel, nakita ni Elias ang sarili na tumatakas, natatakot sa kanyang buhay dahil sa mga banta ng paghihiganti mula kay Jezebel. Sa disyertong puno ng desperasyon, umabot si Elias sa puntong halos mawalan ng pag-asa, nagnanais na mamatay sa lilim ng isang juniper na puno. Gayunpaman, doon mismo sa lambak ng kalungkutan at desperasyon, pinili ng Diyos na magpakita ng malinaw kay Elias. Una, isang anghel ang humipo kay Elias, nagdadala ng tinapay at tubig na hindi lamang simbolo ng pisikal na pagkain, kundi pati na rin ng banal na suporta sa mga oras ng pagsubok. Ang maliit na espiritual na hakbang na ito ay patunay kung paanong kahit sa tila pag-abandona, laging may isang kamay na nakaabang upang tayo'y buuin muli. Pagkatapos, sa tuktok ng bundok Horeb, habang si Elias ay naghahanap ng Diyos sa mga nakakamanghang pagpapakita, malalakas na hangin, lindol at apoy, natagpuan niya ang presensya ng Panginoon sa isang mahinhing bulong ng hangin. Ang banayad na bulong na ito ay nagtuturo sa atin ng isang makapangyarihang aral. Ang aliw ay hindi laging matatagpuan sa malalaking pagpapakita, kundi sa tahimik na paghuni ng isang presensyang banal na nagpapahinga sa ating kaluluwa. Ang mga kwentong ito na hindi nagbabago ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay palaging nagpapakita sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng kabutihan na ginagawa ng iba o maging sa katahimikan na nagpapalambot sa ating mga puso. Sa pagbubukas ng ating mga mata upang kilalanin ang presensyang ito, natutuklasan natin ang isang mahalagang katotohanan. Hindi tayo kailanman ganap na nag-iisa. Ang Diyos ay laging naroroon kahit sa mga pinakadilim na sandali, nag-aalok ng tahimik at mahalagang aliw sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang linya ng buhay at ang mga mapagbigay na kilos ng mga taong nasa paligid natin. Habang nagpapatuloy tayo sa ating espiritual na paglalakbay, naway mawala ang inyong pakiramdam ng pag-iisa sa malalambot na hangin ng mga pagpapakita ng Diyos. Isipin ang mainit na yakap ng isang hindi nakikitang pag-ibig, palaging naghahanda ng daan sa iyong harapan at nangangako ng lakas sa tuwing ang paglalakbay ay nagiging mahirap. Naway madama mo ang yakap na ito sa bawat hakbang, nagbibigay ng lakas at ginagabayan ang iyong landas sa bawat lambak at bundok ng iyong buhay. Sa pagkilala sa mga banal na interbensyon na ito, natagpuan natin ang ating mga sarili sa isang mas malalim na pag-unawa ng pagpapahalaga at pasasalamat, handa upang magbuo ng mga koneksyon na lampas sa ating mga sarili. Ibinabahagi ang liwanag at muling pagsilang sa mga tao sa ating paligid. Ang espiritual na katiyakan na ito ay isang paalala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking plano habang nagpapatuloy tayo, tinatanggap ang misteryo at nakakaramdam ng ginhawa, sumusuporta sa ating kaluluwa habang tayo'y naglalakbay sa ilalim ng mga bituin at milyon-milyong mga celestial na liwanag sa ating mundong ibabaw. Sa huli, sa pagtanggap ng kamalayan na hindi tayo kailanman mag-isa, ang buhay ay nakakakuha ng bagong kahulugan at isang malawak na espiritu ng pag-asa na nagtataguyod sa atin na may tapang habang patuloy nating tinatahak ang ating mga natatanging landas, palaging minamarkahan ng isang mahabaging hindi nakikitang kasama. Pito, paano sumagot at nakikipag-usap ang Diyos sa atin? Madalas, kapag naghahanap tayo ng patnubay mula sa Diyos, sabik tayo sa malalaking tanda at hindi maikakailang patunay na tayo ay pinapakinggan. Subalit, ang katotohanan ay madalas nangyayari ang komunikasyon ng Diyos sa mga paraang mas banayad na madaling hindi mapansin sa gitna ng kalituhan ng ating pang-araw-araw na buhay.
Ang misteryo ng mga sagot mula sa Diyos ay matatagpuan mismo sa pagiging simple at lalim ng paraan ng pagpapakita nito sa ating buhay. Sa kabaligtaran ng karaniwang paniniwala, hindi palaging nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng magarbong kaganapan o mga milagrosong pangyayari. Madalas niyang pinipili ang mga tahimik na sandali upang magpakita sa atin, maaring sa pamamagitan ng mga intuisyon na gumagabay sa ating mga hakbang, ang kapayapaang banayad na pumupuno sa ating mga puso matapos ang taimtim na panalangin, o ang mga coincidences na bagamat tila wala sa plano ay parang nagpapalakad ng mga kaganapan na nagliliwanag ng landas na dapat nating tahakin. Isaalang-alang natin ang nakaka-inspire na kwento ni Ana, ang ina ni Samuel, bilang halimbawa. Sa loob ng maraming taon, taimtim na nagdasal si Ana upang magkaroon ng anak. Bagamat napapagod sa paghihintay, hindi siya nawalan ng pananampalataya. Isang araw, habang siya ay nananalangin ng tahimik sa templo, napansin ni Eli, ang pari, ang kanyang kalungkutan at binasbasan ang kanyang mga panalangin. Hindi agad dumating ang sagot ng Diyos, ngunit ito ay dumating ng tahimik sa paglipas ng panahon sa pagsilang ni Samuel. Ang inisip na simpleng sandali ng kawalan ng pag-asa at pagpapakumbaba ay naging isang mahalagang punto sa buhay ni Ana. Isang patutuo na ang mga sagot mula sa Diyos ay madalas dumating sa isang tahimik at mahinahong paraan. Isa pang halimbawa na kahangahangang nagpapakita ng mga sagot mula sa Diyos ay ang kwento ng apostol na si Pedro nang siya ay nasa bilangguan. Pinalibutan ng mga guwardya at tila walang pag-asa, hindi tumigil ang iglesia sa pagdarasal para sa kanya. Isang gabi, sa katahimikan ng dilim, isang anghel ang lumitaw kay Pedro, pinapalaya siya mula sa kanyang mga kadena at ginagabayan palabas ng bilangguan. Ang banal na interbensyon na ito ay hindi nagdulot ng malalakas na puwersa o ingay, ngunit nangyari ito sa isang kalmadong paraan at eksaktong sa paraang tanging ang banal lamang ang makakagawa. Ang mga patutuong ito ay nagpapaalala sa atin na kailangan nating maging bukas at tumanggap hindi lamang ng aktibong paghihintay, kundi ng pagiging handang maramdaman ang mga banayad na sagot na itinatapon ng Diyos sa ating landas. At marahil ang pinakamahalaga, ang mga sagot na ito ay palaging ibinibigay sa tamang panahon, hindi ayon sa ating kalendaryo, kundi sa perpektong at makapangyarihang oras ng Diyos na sa kanyang walang hanggang karunungan ay nagtatakda kung kailan tayo handa upang tanggapin ang mga ito. Kaya't tandaan mo, sa bawat tahimik na kaisipan na nagliliwanag sa iyo, sa bawat pagkakataon na tila bumubuo ng iyong paglalakbay, at sa bawat nakapapawi na pakiramdam pagkatapos ng isang taimtim na panalangin, ikaw ay nasa gitna ng isang banal na pag-uusap. Ang pagkatutong kilalanin at pahalagahan ang wika ng Diyos na tahimik ay nangangailangan ng isang pusong bukas at kaluluwang handang makinig ng mabuti sa patuloy na komunikasyon ng Diyos. Tinitiyak na hindi natin mawawala ang isang mahalagang mensahe. Sa pagbubukas ng ating puso at pag-a-adjust ng ating spiritual na pandama, mapapansin natin na tayo ay patuloy na nakikibahagi sa isang makabuluhang dialogo sa Diyos, ginagabayan, pinapalakas ng kanyang presensyang palaging naroroon sa lahat ng aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. 8. Pagtagumpayan ang pagnanais ng ganap na kontrol. Sa ating abalang araw-araw, ang pagnanais ng ganap na kontrol ay maaaring magmukhang isang likas na reaksyon sa kaguluhan at kawalan ng katiyakan. Gayunpaman, ang patuloy na paghahangad nito ay maaaring maglayo sa atin mula sa katahimikan at panloob na kapayapaan na ating ninanais. Ang pagtanggap sa ganitong pagnanais ay nangangailangan ng pagtutok sa kasalukuyan at pagpapahinga mula sa mahigpit na pagkakahawak sa kontrol. Isang mahalagang pagsasanay upang maranasan ang katahimikan ay ang pagsasanay ng 5 pandama.
Kapag nakakaramdam ng sobrang pagkapagod, maglaan ng ilang minuto upang magbalik loob sa kasalukuyan at maghanap ng tahimik na lugar. Simulan mong obserbahan ang 5 bagay na iyong nakikita at ilarawan ang mga detalye sa iyong paligid. Pagkatapos, magtuon ng pansin sa pagtapik sa 4 na bagay, ramdamin ang mga tekstura sa ilalim ng iyong mga kamay. Makinig ng mabuti sa 3 magkaibang tunog. Hayaan ang bawat tunog na umabot ng natural. Pansin ang 2 amoy, huminga ng malalim at tapusin ang pagsasanay sa pagmumuni-muni tungkol sa lasa na nararamdaman sa iyong bibig. Ang pagsasanay na ito ay tumutulong upang itutok ang iyong atensyon sa kasalukuyan. Binibigyan ka ng pagkakataon na mag-ugat sa pagiging simple at kagandahan ng kasalukuyang sandali. Isa pang mabisang pamamaraan ay ang malay na paghinga. Ang teknik na ito ay nagsasangkot ng dahan-dahang pag-inhawa habang binibilang hanggang 4, paghawak ng hangin sa loob ng 4 na segundo at dahan-dahang paghinga palabas ng 4 na segundo. Ang pagtutok sa mga siklo ng paghinga na ito ay tumutulong upang mapakalma ang isip at maipantay ito sa katawan. Binabawasan ang pagkabahala at pinapalakas ang pagtanggap na may mga bagay na wala tayo sa kontrol. Subukan din ang guided visualization. Isara ang iyong mga mata at isipin ang isang tahimik na tanawin tulad ng paglalakad sa tabi ng dagat o sa isang payapang kagubatan. Isipin ang iyong mga alalahanin bilang mga dahon na tinatangay ng isang banayad na agos ng tubig. Pinagmamasdan ito na humihiwalay habang ang ilog ay dumadaloy ng natural. Ang mental na imahe na ito ay may kakayahang magpakalma ng isipan, nagtuturo na magpalaya mula sa mga pag-aalala. Bukod pa rito, isaalang-alang ang pagsusulat ng isang liham ng pagpapalaya. Ipaabot ang iyong mga alalahanin o mga sitwasyong hindi mo kayang kontrolin sa papel at ipasa ang kapangyarihan ng pagsulat upang magbigay ng kaluwagan. Ipaliwanag ng tapat ang iyong mga nararamdaman at mga hindi natupad na inaasahan at tapusin ang liham ng isang malinaw na pahayag ng intensyon na magbigay daan at magpalaya. Ang gawaing pagsusulat na ito ay maaaring maging isang malalim na katarse, nagpapalakas ng pagtanggap at kapangyarihan ng pagpapakumbaba. Ang pagtanggap na ang buhay ay patuloy na dumadaloy ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na lubos na maranasan ito, na nagpapagaan sa mabigat na pasanin ng kagustuhang kontrolin ang lahat. Ang ating tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang mag-agos kasama ang agos ng buhay at sa mga sinadyang pagpapasya na ginagawa natin habang tinatanggap ang mga pagbabago ng may biyaya at pagtanggap. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pagsasanay na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, mapapansin mong may pagbabago hindi lamang sa iyong pag-unawa sa pagtanggap, kundi pati na rin sa iyong kakayahang makahanap ng katahimikan sa araw-araw, palaging pinapaligiran ng tapat at ligtas na presensya ng Diyos. Sa pagtatapos ng pagninilay na ito, alalahanin ang mga salitang laging nagbibigay ng lakas mula sa Filipos 1:6-7. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, ang inyong mga kahilingan ay ipaalam sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-iintindi ay mag-iingat ng inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus. Nawa ang mensaheng ito ay magsilbing isang pang-angkora sa magulong dagat ng kawalan ng katiyakan. Nag-aalok ako ng isang taos-pusong pagpapala para sa iyo. Naway matagpuan mo ang lakas at kapayapaan sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. At mapansin mo na sa pagpapalaya ay may paglago at sa pagsuko tunay na kalayaan. Nawa ang mga salitang ito ay magsilbing kanlungan at gabay na liwanag sa iyong landas.